Genesis chapter 27, verse 24 to 46. At sinabi niya, ikaw bang tunay ang aking anak na si Isa? At sinabi niya, ako nga. At kanyang sinabi, ilapit mo sa akin at kakain ako ng usa ng aking anak upang basbasan ka ng aking kaluluwa. At kanyang inilapit sa kanya at kumain siya at siya'y dinalhan niya ng alak at uminom. At sinabi sa kanya ni Isaac na kanyang ama, lumapit ka ngayon at umalik ka sa akin, anak ko. At siya'y lumapit at umalik siya sa kanya. At naamoy ng ama ang amoy ng kanyang mga suot. At siya'y binasbasan na sinabi, narito ang amoy ng aking anak ay gaya ng amoy ng isang parang na pinagpala ng Panginoon. At bigyan ka ng Diyos ng hamog ng langit at ng taba ng lupa at ng saganang trigo at alak. Ang mga bayan ay mangaglingkod nawa sa iyo at ang mga bansa ay mangagsiyukod sa iyo. Maging Panginoon ka nawa ng iyong mga kapatid at magsiyukod sa iyo ang mga anak ng iyong ina. Sumpain nawa ang mga sumusumpa sa iyo at maging mapapalad ang mga magpapala sa iyo. At nangyari pagkatapos ng pagbabasbas ni Isaac kay Jacob at bagya ang nakaalis ni Jacob sa harap ni Isaac na kanyang ama, ay dumating si Isa na kanyang kapatid na galing sa kanyang panghuhuli. At siya may gumawa na masarap na pagkain at dinala niya sa kanyang ama. At sinabi niya sa kanyang ama, bumangon ang ama ko at kumain ng usa ng kanyang anak upang basbasan ako ng iyong kaluluwa. At sinabi ni Isaac na kanyang ama sa kanya, sino ka? At kanyang sinabi, ako ang iyong anak, ang iyong panganay na si Isaac. At nangilabot na mainam si Isaac at sinabi, sino ngayong kumuha ng usa at dinala sa akin at ako'y kumain niyaon bago ka dumating? At aking binasbasan siya. Oo, at siya'y magiging mapalad. Nang marinig ni Isa ang mga salita ng kanyang ama, ay humiyaw ng malakas at ng di kawasang kapanglaman. At sinabi sa kanya, ama, basbasan mo ako. Ako naman o ama ko. At kanyang sinabi, naparito ang iyong kapatid sa pamamagitan ng daya at kinuha ang basbas sa iyo. At kanyang sinabi, hindi ba matuwid ang pagkatawag sa kanyang ni Jacob, sapagkat kanyang inagawan ako nito makalawa. Kanyang kinuha ang aking pagkapanganay, at narito ngayon, kinuha ang basbas sa akin. At kanyang sinabi, hindi mo ba ako ipinaglaan ng basbas? At sumagot si Isaac at sinabi kay Isa, narito inilagay ko siyang Panginoon mo at sa kanyang ibinigay kong lingkod ang lahat niyang mga kapatid. At sa trigo at sa bagong alak ay kinandili ko siya. At sa iyo'y, ano ngang magagawa ngayon, anak ko? At sinabi ni Isa sa kanyang ama, wala ka ba kundi isa lamang basbas, ama ko? Basbasan mo ako naman o ama ko. At humiyaw si Isa at umiyak. At sumagot si Isaac na kanyang ama. At sinabi sa kanya, narito magiging sadya sa taba ng lupa ang iyong tahanan at sa hamog ng langit mula sa itaas. At sa iyong tabak ay mabubuhay ka at sa iyong kapatid ay maglilingkod ka at mangyayari na pagka nakalaya ka. Papagpagin mo sa iyong liig ang pamatok niya at kinapuotan ni Isa si Jacob dahil sa basbas na ibinasbas sa kanya ng kanyang ama. At sinasabi ni Isa sa sarili, malapit na ang mga araw ng pagluluksa sa aking ama. Kung magkagayoy, papatayin ko si Jacob na aking kapatid. At ang mga salita ni Isa na kanyang panganay ay nangaibalita kay Rebeka. At kanyang pinasuguan at tinawag si Jacob na kanyang bunso at sa kanya'y sinabi,
Narito ang iyong kapatid na si Isa ay naaaliw tungkol sa iyo na inakalang patayin ka. Ngayon nga anak ko, sundin mo ang aking tinig at bumangon ka at tumakas ka hanggang kay Laban na aking kapatid sa Haran. At dumuon ka sa kanyang ilang araw hanggang sa mapawi ang galit ng iyong kapatid. Hanggang ang galit sa iyo ng iyong kapatid ay mapawi at malimutan niya ang ginawa mo sa kanya. Kung magkagayoy, pasusuguan kita at ipasusundo kita mula roon. Bakit kapwa mawawala kayo sa akin sa isang araw? At sinabi ni Rebecca kay Isaac, ako yamot na sa aking buhay dahil sa mga anak na babae ni Het. Kung si Jacob ay mag-asawa sa mga anak ni Het na gaya ng mga ito, ng mga anak ng lupaing ito, ano pa ang kabuluhan sa akin ng aking buhay? Amen. Please subscribe and share. Salamat.